isa ba sa inyong kinahihiligan tuwing pagsapit ng gabi ang makinig at manood ng mga kwentong kakatakutan online? At nakaranas ka na rin ba ng kababalaghan? Bago natin yung pag-usapan panoorin po natin ito. Tinatawag nilang Sungay Road or ito yung Ligaya Drive dito sa Talisay, Batangas. May makikita nyo pa doon, parang may tambayan pa doon. Doble ingat lang din kayo, lalo-lalo na banda doon kasi sobrang, alam mo, mabibigla ka ng pagano ng Ayan, tapang At para bahagian tayo ng mga kwentong nakakakilabot at kinatatakutan ng mga netizens online, ating makakasama ngayong araw ang content creator ng Dear Bex, si Chris Colayo. Magandang umaga at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning Chris. po. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat po na nandito, and sa lahat po ng inyong mga nanonood. Good morning po sa inyong lahat. Ay, mga ka-RSP, mga Dear Bex. Yes, hello mga Bex. Ayan. Good morning. Perfect. You started this kind of content when? Last year po. Okay. November 9 yung first upload ko sa TikTok account ko ng Parang bumabagyo pa yata ng November. di ako sure, Okay. pero di ko na matandaan. Pero yun nga, yun yung first upload ko about doon sa school horror stories. Okay. Tell us more. What kinds of contents do you do that? Like, is it letters from your followers or experiences mo? Tell us more. Yes, yung mga stories na ipini-feature natin dito sa TikTok is galing po sa mga followers, sa mga senders natin, Okay. based doon sa kanilang mga experiences. Okay, so may magko-comment or magme-message sa'yo, then pupuntahan mo yung lugar, tama ba? Doon po dun sa more on horror stories, ano lang tayo, binabasa ko po yung mga stories, horror stories nila. Okay. Then, Pero you also do that kasi I saw on the teaser yes po. Okay. Doon po naman sa YouTube account ko, doon naman po nag-create din ako ng mga videos na Okay. bumibisita ako doon sa mga haunted places, mga ganun po. Okay, hindi ka ba natatakot kasi may mga warning yung mga eksperto tungkol dyan, na huwag kayong makipagsaplaran na laruin yung mga ganitong elemento dahil posibleng maapektuhan ka. Hindi ka ba natatakot sa ganun? Yes, totoo po yung ganon, yung wag po tayong basta-bastang papasok or mangingialam sa lugar ng mga entity or ng mga ligaw na kaluluwa. Totoo po talaga yon. Okay. Pero meron po doon parang mga may mga naglalaro po kasi ng Spirit of the Glass, Spirit of the Coin, mga kung ano-anong paranormal activities, which is hindi ko po personally ginagawa kasi natatakot din po akong i-risk yung kung ano po yung possible na mangyari hindi Pero maganda. sa pagkwento, hindi ka naman natatakot. Kasi chances are baka mamaya bumalik sa'yo yung kinukwento mo. Yes po, parang ang nagiging ano ko din doon, syempre before and after ko pong magbasa ng mga horror stories, ganun din naman po sa mga explorations, dasal talaga. Then meron naman din po akong Yung kwintas pinaka-orasyon mo? Yes. Powerful po talaga ang dasal. Then meron din naman po akong kwintas ni Saint Benedict for Yes, protection. protection. Yes. Nice. Pero ikaw ba meron kang talagang personal story ng kababalikan? Yes po, meron po. Nung time na nagtatrabaho po ako as call center agent po, night shift. Then, syempre, noong time na yon, mga bandang 2:00 na ho ata na madaling araw dito yun sa atin. Wala po yung iba kong kasama ko doon sa lane na yon, sa cubicle na yon. So, ako lang dito, tapos doon sa kabilang side yung team leader ko. So, wala akong masyadong katabi nun dito. Pero doon sa katabi ko, naririnig ko na merong nagtitipa ng keyboard. Okay. Talagang... Oo, scary yun. Oo. Doon and then sa call center, meron din po kami tinatawag na batang multo na si Junjun. Okay. So, totoo yun. Kung nagtatrabaho May ka sa call pangalan center, alam mo yun. Yes, opo, si Junjun. Batang multo talaga siya na sobrang mapaglaro sa mga call center agents. Ilang beses ka na paglaruan? Isang beses lang naman. Isang beses so, lang hindi naman. naman na nasundan kasi talagang in-avoid ko na
na magparamdam siya sa akin. Is it possible na open din yung third eye mo? Hindi po. Pero nakakaramdam po ako kapag may something na unusual sa paligid ko. Okay. So, pag yun, medyo kinikilabutan ka na, gano'n. Lalo na pag nagbabasa din ako ng mga horror stories. Okay, let's try to basag this, no? Yes. Hindi ba dahil makapangyari lang ang utak and sometimes you overthink? What do you think? Pag nasa maayos ka naman sigurong sitwasyon, wala naman siguro yung utak mo sa gano'n, tapos bigla mong na-experience yun, possible yun. Okay. Pero kapag meron kasing mga pangyayari, kuwari ako pumupunta ako sa ganitong lugar, for example, parang ina-anticipate ko na meron. Okay. So, possible, naglalaro yung isip ko. Pero kung sakaling nasa isang lugar lang ako, kuwari mag-isa lang ako sa bahay, tapos merong suddenly, may mga kalabog na nangyayari, may mga ingay, pero wala sa isip ko yun possible. Okay, may paranormal na nangyayari. Let's go back doon sa contents mo on your social media accounts. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na content na talagang up until now it haunts you? Siguro yung story ng pamahiin sa patay, Okay. yun yung talagang nagpaano sa akin na Alin ba mahiin na yun? meron tayo isang letter sender. Matagal na rin, last year Pero na rin until siya. now it haunts you eh. Last year ko na rin siyang na-feature na kapag pupunta ka sa patay, talagang kung ano yung mga naging nakasanayan ng pamahiin noon, Kailangan gawin mo. kailangan gawin. So, wala Bawal namang... magwalis, bawal kailangan yung kandila Oo, tuloy-tuloy. mag-uwi ng pagkain. Oo. Ba't hindi naman ka kasi pwede- mag-uwi ng Oo. pagkain sa Pag pagkain patay? naman ng lamay yun, Oo. ibigay nyo na yun. Magluto Okay, na lang kayo doon. Kayo talaga mawawis. Kaya yung pagpag, kasi ito yung common Ayan, na... Yes, Pagpag, pagpag. oo. Oo, yung talagang pupunta ka muna sa isang lugar. Okay, so what happened? Nung time na, meron din akong pinuntahan na lamay, dumire-diretso ako ng uwi nun. Yun yung patungkol din sa pagpag. Tapos nung gabi na yon, nung pag-uwi ko, talagang hindi rin ako makatulog nun. Dahil? Tapos parang pakiramdam ko, meron lang din nakatingin sa akin. Parang sumunod daw sa'yo. Yes, Okay, sa parang lahat ng ganun bisita, siya. sa'yo sumunod, ano? Oo, So ewan it ko ba? haunts you until now dahil feeling mo andun pa rin siya sa'yo? Parang recently hindi naman na siya hindi naman na siya nagpaparamdam sa akin. Okay. Kasi talagang inaano ko na lumayo ka in Jesus name, talagang dasal, okay. dasal. Oo, nangyari din sa akin yun, Audrey. Oh, sumunod sa'yo. Tapos parang sumunod sa akin. So tumingin ako sa lamin. Ay, ako lang din pala to. Hindi, minsan kasi pakiramdam natin, di ba? Pag natatakot ka, yun nga tama yung sinabi ni Prof. Baka nag-overthink lang tayo, yung feelings natin na Pero we can na-exaggerate. invalidate din kasi. Pero meron ka bang situation na may nakita ka talagang may gumalaw or may spiritong dumaan? Wala pa naman po talagang akto na Kasi nakita ko yung video mo, binibisita mo talaga yung mga areas na madidilim or may sinasabing may white lady. Yes, yung yung mga haunted places na talagang nababalita na mayroong white lady dito, may Tapang mo namatay, rin, ha? may namatay Okay. po dito, ganun. So, pag ganun po talagang nilalakasan lang din namin yung loob namin. At saka iniisip ko lang na normal night, na sana walang magparamdam, ganun. Pero kung meron, mas okay na ma-caught on cam. Okay. Sa araw, kasi parang, let's try to deconstruct na sa gabi lang ba dapat nangyayari to? Wala ba nangyayari kapag sa araw? Usually Night kapag... shift, ano? Oo, Kasi call usually- center agent ka, minsan nasa umaga or tanghalian. Oo, yun kasi dating napasukan ko call center agent. So, US-based siya. Account So, sa panggabi ka. panggabi Oo. talaga. And hindi pa naman naranasan sa araw. Pero meron tayong mga... Letter senders. Oo, mga kabeks na talagang nagsisend na kahit Oo, tirik pa raw yung araw is Oo, talagang meron talaga. nararanasan po Okay. nila. Sa mga gusto po alam ng mga storyang yan, ano yung mga social media accounts mo? Yes, mga Bex, please ini-invite ko po kayo na mag-follow sa ating TikTok account na Dear Bex, The Horror Stories. And kung gusto nyo rin po na makapanood ng ating mga horror explorations sa mga iba't ibang lugar, please subscribe na rin po kayo sa ating YT channel na Chris Colayo and ating Facebook page na Dear Bex, The Horror Stories. Salamat mga Bex! Ayan, kapag natakot ka, sisigaw ka ng Bex! Bex! Ayan. Alright, maraming salamat sa iyong oras na makakwentuhan ka namin ngayong umaga. Thank you Chris po. Colayo, maraming salamat. Thank you!